Hi! Merry Christmas sa tanan. So, guys, nakoy koan. Nagpalit na ko og microphone, Bluetooth microphone kay nadiri siya. Kay dili daw madunggan akong tingog. So shout out kay Helen Baguio. So salamat sa sa comment nimo nga hindi masyado marinig yung boses ko. So hopefully okay na to. And this is my first time na i-try ito. Kasi yung na-order ko pala is pang Android siya. And hindi siya kasya sa saksakan ng phone ko. So, buti na lang. I-try ko muna dito sa Samsung ko na phone. So, yeah, hopefully okay na yung boses natin. Sana maklaro na siya. Kasi first try out ko to. So anyways, thank you. And i-share ko lang, itatopic ko yung may nag-comment din na about dun sa nag-comment siya about dun sa bakit umalis ako dun sa unang amo ko na yung nag-process sa akin galing sa Pilipinas. So ilagay ko siya diyan sa hindi ko makita kung saan banda yun na nag-comment siya na video. So, ilagay ko lang siya dito sa ibabaw. So, shout out sa'yo. So, ito na yung gagawin ko. Okay, so start na tayo. So, sa interviewhan namin. So, yung trabaho ko is bata. Of course, bata all around na yun. So, may 2 years old. At saka may 4 months ata yun na baby. So, tapos yung bahay nila is flat lang. So, yun yung napag-usapan namin. And then, so, nung pagdating ko na, sinundot na nila ako sa airport. So, sa daan pa lang, sabi niya, may part-time yung nanay niya. Tapos, kung okay lang ba daw sa akin, ako na maglinis instead na yung part-time. Tapos, i-schedule. So, bali, Monday ako dun sa kanila, Tuesday ako sa nanay, Wednesday naman ako sa kanila, Thursday naman sa nanay. So, alternate. So, yun yung napag-usapan namin. Sabi ko, okay, walang problema kung ganyan. So, yung apartment nila is 3 palapag. So, sa first palapag, ako ang nakatira. Sa second palapag, yung nanay niya. Tapos, sa third palapag, yung amo ko. So, hindi ako. So, anyway. So, yun guys. At saka, dumating ako dito ang taba ko as in, nasa 70 kilos ata ako. O yeah, 70 kilos ako. Tapos, syempre nag-a-adjust ka pa. Hindi ko first time, pero ito yung first time kong nararanasan na iba yung pagkain ko. Yung pagkain nila is, yung niluto namin ngayon, hindi pa ako makakain nun. Unahin ko muna yung kainin yung pagkain na tira nung nakarang araw. So, yun yung isa din. I mean, okay, ganun naman talaga, di ba? Pag aware na tayo sa mga ganyan, ready na tayo sa mga ganyan. So, para sa akin, okay lang ako nun. Okay lang. Tapos yun na, nung naging kalaunan na hindi ko na maintindihan kasi schedule na ako dun sa nanay niya na maglinis na araw na to. Tatawagin niya ako. Bantayan ko muna yung bata, ganyan. Alis muna siya na sandali. Alam, putol-putol yung trabaho ko. Siyempre, ikaw nape-pressure ka. Kasi kailangan mo siyang tapusin. Kasi expected din yun nung nanay na matapos yung bahay niya, yung flat niya, di ba? Tapos, balik na naman ako dun sa baba. Tapos, in few hours, tawagin na naman ako, pabakyuman na naman yung sofa kasi may maraming buhok ng aso. So, alam mo yung gano'n na hindi siya na sa napag-usapan namin, hindi siya nasunod. So, sumbong siya ng sumbong sa agency. So, yung agency naman nangungumusta sa akin. Tapos, sabi ko, ito yung mga nangyayari. Pero, syempre tayo, parang tinatry ko talaga na magiging okay na syempre nag-a-adjust din sila sa akin, nag-a-adjust din ako sa kanila. So, yun yung mga nangyari. Tapos, yung syempre, parang nahihirapan na talaga ako kasi,
may one time na naglaro kami nung 2 years old. So, nadapa siya. So, nagasgasan. Alam mo yung galit na galit sila sa'yo? Doon lang kami sa garden nila naglaro. Tapos nadapa yung bata, nagasgasan. Yung panganay, yung 2 years old. So, nagalit sila. Nagalit yung, especially yung lolo. Lolo kasi yung first apo din nila yun. So, maintindihan natin yun na kasi first apo, parang dapat walang gasgas o ganyan. So, nung nag-summer na, August noon, kasi dumating ako sa kanila May 2022, May, June, July, August. Nung August, dinala nila ako sa isla nila. Tapos, alam mo yung ang hirap na may hinawakan ka pang baby, tapos may 2 years old, and ilang buwan yun na 2 years old something, 2 years old plus na siya. Tapos, alam mo yung naglalaro, nagtatakbo-takbo, tapos, tas bangin na siya, padagat na siya dyan. Tapos may may harang siya. Alam mo yung naghawa ka pa sa baby, tapos meron pang bata na nagtatakbo. Siyempre nakakatakot din yun, baka mahulog, madiretso. So, isa yun. And then, pagka next day na, alam mo ang hirap talaga kasi alis sila, mag-dinner sila sa labas, tapos wala kang pagkain. Wala. Kasi, ang layo namin sa nasa isla kami ng, parang ito yung port. Magbabiyahe pa kami ng isang oras pa. Sobra pa na 1 oras. Tapos wala siyang mga tindahan doon, tapos konti lang yung mga bahay. Nasa dagat talaga siya. So, wala kang pagkain. Tapos, buti na lang may bit-bit ako. And then, ito naman yung nangyari. May nangyari na naman sa 2 years old na umakyat siya sa likod ng stroller. Tapos, yung stroller is na ganun, na natuwang, na balintong. Ano yun? Parang ito yung stroller. Umakyat siya dito. So, na ganun. So, nahulog siya. Ako naghawak ko sa baby dun sa kabilang dulo. Galit na naman sila. As in, sobrang galit nila na, alam mo kung, hindi ko na maintindihan kasi ang hirap talaga. So sabi ko talaga, tinry ko talaga pero hindi ko na kaya. Kasi 3 months na ako, tapos yung 70 kilos ko naging 57 ata ako nun, 58. O yun, yung kilo ko, 3 months pa lang yun. Dahil sa sobrang hindi ko siya maintindihan kasi galing ako ng Hong Kong, galing ako ng Cyprus. Nung first employer ko dito, hindi ko siya maintindihan. Ang hirap kasi ang dami mong amo na ito, ganito, ito, ganito, ito, ganito. Diba? So, dapat pala, hindi ako umagri noon na okay lang ba sa'yo na linisin mo yung na ganito ang schedule natin, i-alternate natin. So, dapat hindi pala ako nag-okay nun. Kasi, ang hirap. Tapos, ayun, nung pagbalik na namin dito sa Athens, galing sa isla, yun na parang doon sa isla kasi sabi ko, gi-give up na ako. Sabi nila, isipin mo muna, ganyan. Tapos, nung dumating kami dito, hindi ko na talaga kaya kasi iba yung ugali nung babae ng amo ko. Kasi nagsisigaw-sigaw siya, yung mga ganyan. Tapos, yung lola at lolo, mabait sila sa akin. Concerned sila sa akin kung nagpunta sila sa trabaho nila kasi kahit matanda na sila, may business sila. Travel agency yung business nila. Tapos tatawag pa sila kung anong pagkain ko, ganyan. Tapos isa lang kasi yung anak nila, yung amo kong babae. Tapos parang feeling ko, kasi naiinis siya pag magtawag yung parents, especially yung nanay niya kung ano daw yung pagkain ko ng tanghalian. So yung tanghalian dito guys is 3 o'clock to 4 o'clock yung tanghalian. So kung kakain ka ng 7 o'clock ng morning, sobrang gutom mo na nun. Tapos, dahil sa dami mo ng trabaho, wala ka ng time makakain kasi gusto mo siyang tapusin. Kasi kailangan matapos mo siya ng 4, matapos mo na lahat siya ng 4 para pag 5, pahinga ka konti, tapos laro-laruin mo yung bata kasi gusto makipaglaro. Tapos, may plansyahin ka pa. So, yun yung, yun yung nangyari sa akin na ang hirap, hindi ko siya kayang mabalansi. Tapos sabi nung amo kong babae, hindi daw ako multitasking. Hindi ako marunong mag-multitask sa mga
trabaho at sa responsibilidad ko sa mga bata. So, by that time, guys, yung kontrata ko is 685 euro pa galing Pilipinas. Yun, May 2022. Yun yung sahod ko. So, naisip ko, bakit ako magtitiis dito? Alam nyo guys, confident ako kasi wala akong anak. Wala akong asawa. So, wala akong binubuhay talaga monthly. So, okay, yung parents ko matanda na. So, syempre ngayon nagbibigay ako konti. Pero by that time, confident ako kasi may kunting ipon na din ako. So, wala akong, alam mo yung, kailangan magtrabaho ako kasi may naghihintay na tuition, yung naghihintay yung anak ko na ganyan. So, yun kasi confident ako na, bakit ako magtitiis dito? Ta sobrang payat ko na. As in, imagine mo 3 months, tapos ganun yung natanggal ng kilos ko, 12 kilos. O around mga ganun, 12 kilos. So, imagine 3 months. So, hindi yun, okay lang yung nag-lose weight ka kung nag-diet ka, pero walang diet kasi, tapos yung tapos yung day off ko, bawal ako mag-bus. So, kailangan lang mag-taxi ako. Tapos, kung pupunta ako dito sentro ng Kifisya, kasi Kifisya malayo pa yung sa amin. So, sinatrabahoan ko. Like, let's say, kung maghulog ako ng pera, kailangan ko mag-taxi. Kung makikitain akong bagong mga kakilala, kailangan ko mag-taxi. To back and forth yung taxi, 6 euro. So, 12 euro or 13 euro, balikan na yun. So, yun isa yun. Tapos, nakadepende din ako pag day off ko na Sunday. Nakadepende kung anong oras lang gigising. Let's say, gigising sila ng 10 o'clock, 11 o'clock. Kasi may alarm yung bahay. So, hindi ako pwedeng makalabas ng gusto kong lalabas ng 8 o'clock, gusto kong lalabas ng 7 o'clock. Hindi ako makalabas kasi wala akong pin code nung alarm ng bahay nila. So, tapos, kailangan makauwi na ako ng bahay 6 o'clock. 6 or 7 o'clock. Ganyan. Kasi, sabihin, aalis sila. Hindi naman ako magtatrabaho pagdating ko. Doon na ako sa floor ko. Pero, alam mo yung, kailangan mong umuwi. Let's say, aalis kami ng 7 o'clock. Kailangan andito ka ng 6 o'clock kasi para makapasok ka ng bahay. May dinner kami. So, baka kung hindi ka makapasok, maghintay ka ng kung kailan sila babalik, 'di ba? So, isa din 'yun sa sa naging problema ko kasi yung galing ka sa parang may freedom ka na anong oras ka gustong umalis ng umaga. Okay, so sa gabi naman, hindi naman pwede yung uuwi ka ng alas 10, alas 11, 'di ba? So, I mean, super early din yung 6 o'clock kung lalabas ka ng 11 a.m., 'di ba? So, 11 labas ka ng 11 a.m. tapos babalik ka ng 6 p.m., 'di ba? Ilang oras lang 'yun. So, hindi ko siya na-enjoy. Yung 3 months ko dito is hindi ko siya na-enjoy. So, naisip ko, ito hindi to para sa akin. Kaya sabi ko, uuwi ako. Tapos, finurse ko talaga yung, hindi na pwede, uwi na ako. Tapos, pinuntahan ako dun sa agency, nakipag-usap sila, kinausap nila ako. Tapos, yung sinabi ko, ganyan, ganyan. Tapos ito sinabi ko, hindi ako nila ipagbabas, pero kasi nga natakot sila sa COVID kasi may bata, tapos may 2 matanda. Tapos natatakot sila sa COVID, pero nagpa-party sila dito. Yun, inis na inis yung lula. Sabi niya, no, kamag-anak lang yun ng family nung husband ng amo ko. Iyon yung ko talaga kasi gusto ko nang umuwi. Gusto ko talagang umuwi. Tapos, ayun. Tapos sabi nila, kasi nagmotor lang yung taga-agency. Sige, balikan kita bukas kasi ayaw ko na talaga. Tapos nung pagkasabi ko din na nagpa-party naman sila dito, so ayaw na din nila sa akin. So yun. So kasi parang pinipilit pa talaga na ayusin. Pero ayaw ko na. Tapos alam mo yung wala ka ng lusot kasi pinipilit ka talagang itry mo pa, ganyan. So sinabi ko yung pagtataksi ako. Hindi ako pagbabas kasi nga, COVID daw. Nagpa-party naman dito sa bahay. O sabi kong ganun. Tapos maraming bisita. Ganyan. So, yun yung nakatrigger talaga na pinakawalan na nila ako. Tapos, ayun, kinuha ko kinabukasan. Tapos, pinatira mo na ako sa
hotel. Hindi naman yung social na hotel, yung parang 20 euro per night or 30 euro per night ata yun, sa mga ganun. So sabi ng mga kasabayan ko, sabi na, nilagay ka talaga dyan kasi para tumakas ka. Kasi, di ba, kung hindi ka tatakas, magagastusan pa sila yung agency ng plane ticket pabalik sa Pilipinas, di ba? So, sabi, ay hindi ako aalis kasi ayaw kong maghanap naming amos kasi ayaw kong maging illegal, ayaw kong maging TNT, ayaw ko yung may problema ako, sabi ko. Kasi accept ko na sa sarili ko na hindi to para sa akin, itong Greece hindi to para sa akin. Kaya hindi talaga ako umalis sa hotel. Kahit alam, yung parang may binigyan ka na ng chance na umalis ka dyan sa hotel kasi wala namang babantay sa'yo. Tapos alis ka sa hotel, tapos maghanap ka ng mga ibang amo. Hindi ko talaga ginawa yun. As in, 100% talaga uwi na ako. Tapos itong agency, pumunta siya sa OWA, sa Polo office. Tapos ito kasi yung welfare officer, yung head ng welfare officer, head or siya talaga ang welfare officer, si ma'am. Nakalimutan ko na si ma'am. Tapos, nagtanong ito sa agency kasi nagpa-perma siya kasi pag mag-hire sila ng mga Pilipinas sa Pilipinas, pupunta sila ng Polo, OWA, tapos may papermahan sila kasi doon. Tapos tinanong niya, may Pilipina nga gustong umuwi. May kailangan pa ba siyang mga papers? Sabi niya, ha? Bakit siya uuwi? Sabi niya, ganyan niya, hindi niya kaya, ganyan. Hindi. Gusto ko siya makausap. Tapos tinawagan ako ng agency. Sabi niya, mag-ready ka bukas kasi kausapin ka ng OWA, ng Polo office, OWA, something like that. Tapos, kinabukasan, pumunta na nga kami. Tapos, kinausap ako. Sabi niya, Ning, bakit ka uwi? Sabi ko, hindi ko kaya dito, mami. Bakit first time mo ba? Sabi ko, hindi. Galing ako ng Hong Kong, ng Cyprus. Tapos, hindi ko mabalanse yung trabaho, hindi ko maintindihan yung trabaho ko, sabi. Ito sinabi kong ganito. Sabi niya, hindi maghanap ka ng ibang amo. Sabi ko, ayoko din namang, imagine kausap ko government ha. Sabi ko, ayoko din namang maging, ma'am, mag-TNT kasi ayoko nung ganun, gusto ko, kung magtrabaho ako dito, legal ako, hindi ayoko yung magtago-tago ako, tas ganyan. Sabi niya, hindi, legal ka pa naman dito kasi yung visa mo, yung sa passport ko nga, is next year pa. 2023 pa siya mag-expire. Sabi ko, paano yun? Sabi niya, gusto mo bang magstay muna? Ganyan. Sabi ko, hindi, uwi talaga ako, ma'am. Sabi niya, Ning, ano ka ba? Sabi niya ganun, as in, inis na si ma'am. Alam mo ba yung mga kababayan natin sa Pilipinas, nagbibinta sila ng mga lupa, nagbibinta ng mga hayop, naghihiram ng pera, ng mga naglilinding sila, makapunta lang dito. Ikaw andito ka na, tapos gusto mo nang umuwi dahil sa ganyan, tapos hindi ka na magbigay ng ibang chance na, bigyan yung sarili mo ng chance na makahanap ng ibang amo. As dinikdik talaga niya, ma-decision ka or gusto mo bigyan pa kita ng ilang araw, sabi niya ganun. Parang rin ako kasi sabi ko nga, hindi ako na-enjoy dito kasi nga hindi ako nakagala. Kaya yun yung inisip ko. Ako, gala ako eh. Tapos, yun. Gala ako sa day off ko. Hindi yung gala na kahit trabaho nagagala ka. Hindi yun. Gala ka sa araw ng day off mo. Yun yung gusto kong sabihin. Tapos sabi ko, kung tutulungan pa din ako ng agency na maghanap na ibang amo, i-try ko muna, ma'am. Sabi ko, i-try ko muna, ma'am. Pero pag hindi talaga, uwi talaga ako. Sabi niya, yung agency. Hindi ko na i-mention si sir. Tutulungan mo pa ba si ganyan. Para napilitan yung agency kasi nga, nung sinabi ko na, pwede ba ako maghanap ng ibang amo lang muna, sir? Hindi muna ako uwi. Sabi niya, no, much better uwi ka. Sabi niya. Eto na, sinabi ko nga kay ma'am na, kung tutulungan pa na ako sa agency, ma'am, sige, try ko. Tapos tinanong niya, hindi ko na i-mention yung name. Tutulungan mo ba si Josephine? Sabi niya, okay ma'am, sabi niya ganun. Okay, so may pinirmahan kaming 3 doon. Tapos si ma'am nag-start na siya, nagtawag ng ganyan, ng mga kakilala niya na may dito kasi
yung may mga Pilipina na naglayas din, tas ni-report doon na naglayas sila. Tapos sabi ko, ayaw kong maglayas, ma'am, kasi pumunta ako dito legally. So, ayaw kong yung ending ko dito is naging illegal ako. Sabi ko, kaya mas pipiliin kung uuwi ako. Sabi niya, hindi ka nga illegal dito kasi nga yung visa mo is okay pa. Tapos, pag makahanap na ng amo, re-register ka kagad, change employer ka. So, yun yung nangyari, guys. Oh my God, 20 minutes na. Tapusin ko ba to? Or sa next na episode na lang? So, parang ang haba na, no? Sige na, mag part 2 na lang ako sa story ko kasi 20 minutes na, alam kong hindi nyo tatapusin. So, yan yung first part ng story ko dito na bakit umalis ako dun sa first amo ko, na yung amo ko na yung nag-hire sa akin sa Pilipinas, kumuha sa akin from Philippines. So, abangan nyo guys yung part 2. I-continue ko na lang dito, i-record ko na lang siya, pero isi-separate ko kasi sobrang haba na siya. Alam ko hindi ninyo to tatapusin. So, bye for now, bye for now, and see you on my part 2. Ingat! Merry Christmas!